Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan mahihirapan tayong malaman kung ano ba ang lugar natin sa buhay ng isang tao. Minsan nauuna rin ang hiya sa pagtatanong kaya mas lalo kang maliligaw kung saan ka pupwesto. Ikaw, kabarangay, alam mo ba kung saan ang lugar mo sa buhay ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Maritoni, 30 anyos. Nito lang ay nakipag-live-in na ako sa boyfriend kong si Drew. Mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Nakatira ko sa bahay niya. 28 years old lamang siya noong pinagawa niya ang bahay na yon sa tulong ng kanyang yumaong asawa na si Jen. Nag-ibang bansa kasi sinang pareho noon ng ilang taon bago nagpa siyang manatili na lamang sa Pinas matapos magawa ang bahay na gusto nila. 5 years ago lang noong namatay ang asawa niya. Wala silang naging anak kaya nasolo ni Drew ang buong bahay. Hindi na nga sana siya mag-aasawa pa dahil masyado siyang nalugmok sa pagkamatay ng kanyang dating asawa. Kaya lang nung nakilala niya ako ay sinubukan niya ulit na maging matapang. Binuksan niya ulit ang kanyang puso. Nagmahal siyang muli. 1 taon pa lang naman kaming magkarelasyon sa ngayon, Papa Dudut, pero naramdaman na namin na kami na talaga yung magiging magkasama sa panghabang buhay. Hindi na kami mga bata para hindi magseryoso. Kaya nga nung time na inoffer niyang magsama na lamang kami sa isang bahay, pumayag ako. Sayang din naman kasi ang upa ko. Ako na lang ang umako ng bayad sa mga bills sa bahay bilang tulong kay Drew. Lalo't hindi rin naman ganong kalaki ang kinikita niya kumpara noong nasa ibang bansa siya. Mas malaki ang sahod ko kesa sa kanya. Kaya kung meron mang mga gastusin sa bahay, ako na ang nagbabayad. Wala naman yung problema sa kanya, bukas naman ang kanyang isipan sa ganong klase ng setup namin, Papa Dudut. Alam mo, parang bibigay na tong isang upuan. Naparami ka lang ng kain, kaya gusto nang bumigay ng upuan na yan. Loko ka ha? Seryoso nga kasi, lumalangit-ngit na eh. Ayusin ko na lang sa day off ko. Gano'n na ba to katagal? Itong dining set, ito ang una naming ininvest ni Jen noon. Mahilig kasi kaming kumain, kaya ito ang inuna naming bilhin nung binubuo namin tong bahay. Matagal na rin pala no? Oo, kaya siguro gusto na ring bumigay. Basta sa day off ko, ayusin ko na lang yan. O pwede na rin i-retire na lang. Ipamigay sa mga ibang may kailangan. Anong gagamitin natin? Bibili ako. Yan ka na naman eh. Ikaw na naman ang gagastos. Konti na lang talaga. Hindi ko na mararamdaman ang pagkalalaki ko. Uy, akala ko ba okay na tayo sa setup natin? Gusto ko lang din naman kasi ng safe at maayos na gamit. Ang hirap kasi baka madisgrasya tayo sa next na upo natin dito. Pero pwede pa namang remedyohan yan. Marunong naman ako magkarpintero eh. Naku, tigilan mo ako. Ang dami mo nangang nasirang pader dito sa bahay dahil sa pagiging karpintero mo, no? Basta. Kesa naman ipamigay lang tong dining set. Yun na nga eh. Ipapamigay naman sa mga nangangailangan, hindi itatapon. Mapapakinabangan pa rin ng iba. Parang ganun na rin yun. Ibenta na lang natin para sure na gagamitin talaga. Wala nang bibili nito. Marami nang ang sira, tsaka luma pa. Exactly. Kaya ipamigay na lang natin. Ay, Ayaw mong ipamigay dahil sa sentimental value, no? hindi ka naman ba magagalit kung oo ang sagot ko? Siyempre hindi. Ito ang una niyong pinundar ng dati mong asawa eh.
Marami na kayong memories na nabuo habang kumakain dito. Hirap lang talaga ako makapag-let go kasi ng mga gamit. Lalo kung naging parte na ng buhay ko. Kahit sabihin pang sira na o pwede nang itapon. Diyan talaga tayo nagkakaiba, no? Kasi ako, hindi ako na-attach sa mga gamit. Kapag hindi ko na kailangan, ipapamigay o itatapon ko na kagad. Para ma-welcome ko yung bagong blessings. Ay, siguro nga, kailangan ko na rin i-let go tong dining set. Tatawagan ko na lang yung nanay ni Jen. Ibibigay ko na lang sa kanya. May kontak ka pa sa nanay ni Jen? Paminsan-minsan nakakapag-usap kami. Kinukumusta ko. Mag-isa na lang kasi siya sa buhay. Patay na yung asawa niya tapos wala na rin si Jen. Wala siyang ibang anak? Wala. Si Jen lang talaga ang naging anak niya. Kaya nagwo-worry din ako kasi 65 years old na siya. Mag-isa na lang sa buhay. Pag may extra ako noon, pinapadalan ko siya o kaya pinag-grocery. Ang bait mo naman pala talaga. Naging nanay ko na rin kasi siya. Alam mo namang ulila na ako sa mga magulang. Siya talaga ang nag-alaga sa amin ni Jen noon. Dito nga rin siya tumira dati. Oo, bakit siya umalis? Umalis lang after makremate si Jen. Sabi niya, hindi raw niya kayang tumira pa rito dahil naaalala lang niya ang anak niya. Dito nga sa dining area sila madalas tumatambay na mag-ina nun. Mahilig din kasi silang magluto at kumain. Ang dami na palang alaala ng dining set na to. Parang kahit ako, ayoko na rin tuloy ipamigay. Pero tama ka eh. Oras na rin para mag-let go. Tsaka mapapakinabangan naman ng nanay ni Jen to kung sakali. Ikaw, kung ano man ang maging desisyon mo. Teka, tatawagan ko lang siya para malaman na niya. Tsaka okay lang ba kung ipagbili ko na rin siya ng mga kailangan niya sa bahay? Papadudot tumango ako bilang pagpayag sa sinabi ni Drew. Hindi naman kasi problema kung mag-aabot siya sa nanay ng yumaon niyang asawa na si Jen. Kawawa rin naman kasi lalo't nalaman kong mag-isa na lamang pala niya sa buhay at isa ng senior citizen. Pagkatapos noon ay masayang kinuha ni Drew ang kanyang cellphone at tinawagan ang dati niyang biyanan. Nanay pa rin ang tawag ni Drew sa kanya at nakita ko talaga ang kakaibang saya sa mukha ni Drew nang makapag-usap silang dalawa. Doon ko naramdaman na talagang nanay ang turing na niya sa dati niyang biyanan. Masaya na rin ako, Papadudot, pagkatapos ng tawag na yon ay lumapit sa aking muli si Drew para sabihin na payag ng kunin ng nanay ni Jen ang dining set. At lalabas din daw sila para makapag-grocery na rin. Inalo ko na rin si Drew na idala niya sa bahay ang nanay ni Jen para makapag-salo-salo naman kami. Natuwa lalo si Drew at tinawagan muli ang nanay ni Jen. Pagkatapos noon ay in-schedule na nila ang pagsundo sa kanya ni Drew. Sinabi nito na pwede siya sa katapusan ng buwan. Isasabay na lang din daw niya ang pagkuha sa dining set noon at sa pag-grocery. At nang matapos muli ang kanilang usapan, niyakap ako ni Drew at nagpasalamat dahil naging mabuti ako sa dati niyang biyanan, ang nanay ni Jen. At nang sumapit ang katapusan ng buwan ay doon na kami nagkaharap ng nanay ni Jen. Sinundo siya ni Drew sa bahay nito at napag-usapan na manananghalian muna sa bahay bago sila pupunta sa grocery store para bumili ng kailangan nito, Papadudot. Maritoni, ito nga pala ang nanay ni Jen. Kumusta po, ma'am? Salamat naman po at nakadalaw po kayo rito sa bahay. Oo nga, ilang taon na rin nung huli akong tumapak dito. Salamat po ulit, Nay ha. Namiss ko kayo. Namiss din naman kita, anak. Kayo ni Jen. Kaya lang, natatakot akong bumalik dito para bumisita noon kasi parang hindi pa handa ang puso ko na tanggapin na wala na ang unika iha ko. Buhay pa rin naman ang alaala ng anak nyo, ma'am. Nanay na lang din ang itawag mo sa akin. Para ko na ring anak dong si Drew. Tsaka, namimiss ko na rin ang pakiramdam na may tumatawag sa akin ng nanay. Mas ayos po yan sa akin.
Saka mas magiging ayos kung palagi kayong dadalaw dito. Para naman may nakakasama rin kami ni Drew. Oo nga po, Nay. Mas magiging masaya itong bahay kung nandito ka na ulit. Hindi ba nakakahiya sa inyo? Baka naman makasagaba lang ang isang matandang tulad ko sa inyo. Huwag niyo pong isipin yun. Gusto naming may nakakasama rin dito sa bahay. Kaya pumayag na kayong dumalaw-dalaw. Tsaka masarap din po magluto tong si Maritoni. Baka pwede na rin kayong magban sa kusina palagi. Palagi? Kung palagi dito na lang din kaya ako tumira ulit. Kung pwede naman po. Sana hindi niyo masamain ha. Meron sana akong sasabihin. Ano po yun? Pinaalis na kasi ako dun sa inuupahan ko nung nakaraang buwan pa. Gusto kasing taasan yung upa ko hindi ko na kayang bayaran. Hindi naman kasya sa pensyon ko. Baka kulangin ako lalo't may maintenance na rin ako. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin to, Nay? Para nagawa natin ang paraan. Naisip ko na rin namang lumapit sa'yo kaya lang nabalitaan ko ang meron ka na raw bagong kinakasama. Kaya naunahan na rin ako ng hiya. Nay, dito na kayo tumira. Sigurado ba kayo? Magaling naman ako maglinis. Ako na rin palagi magluluto para may ambag ako sa inyo. Gawin niyo akong kasambahay, kapalit ng pagpapatira niyo rito sa akin. Walang kailangang iambag. Lalo hindi kayo magiging kasambahay. Ipahinga nyo na lang po at gamitin nyo na lang yung pensyon nyo sa maintenance nyo at kung ano man yung gusto nyong bilhin. Tama si Maritoni, Nay. Kami nang bahala sa inyo. Salamat mga anak ko. Hindi ko na talaga alam kung saan ako pupulutin pag tuluyan na akong pinaalis dun sa inuupahan ko. Ngayon din po, habang naka-day off kami ni Drew, kukunin na namin ang mga gamit nyo dun sa inuupahan nyo. Mga damit lang ang kukunin. Pwede naman kahit mamaya na lang. Wala naman akong ibang gamit dahil pinamigay ko na nung nalaman kong pinaalis na ako ng nagpapaupa sa akin. Puro damit na lang dun at itong abo ni Jen. Dala nyo po ang urn ng anak nyo? Dala niyo po yung abo ni Jen? Natakot ba kita? Hindi naman nagmumulto ang anak kong si Jen. Dinala ko lang talaga ngayon para makabalik din siya dito sa bahay nila ni Drew. Ang tagal na rin kasi nung kinuha ko siya mula rito. Nabigla talaga ako nang ilabas ni nanay ang urn o yung lalagyan ng abo ni Jen mula sa kanyang bag. Kaya naman pala parang bigat na bigat si nanay sa dala niya. Pinakita niya sa amin at parang pinakilala sa akin ng pabiro ang abo ni Jen. Si Drew naman ay nagulat din. Inakala kasi niyang pinaanod na sa dagat ng nanay ni Jen ang abo nito. Kaya kinuha nito ang urn mula kay Drew pagkatapos makremate. Buong akala ni Drew ay dinadalaw niya sa dagat ang abo ni Jen pero hindi naman pala nakaabot yon doon. Tinago pala ng nanay ni Jen. Naiintindihan naman namin siya, Papa Dudut. Gusto lang daw talagang makasama ni nanay ang abo ni Jen. Pagkatapos noon ay inalalayan siya ni Drew para ilagay sa altar ang abo ni Jen. Nagdasal saglit si nanay habang nakaharap sa abo ni Jen. Pagkatapos noon ay hinarap kami at nagtanong muli kung ayos lang ba na dinala pa niya ang abo ni Jen sa bahay namin. Tumango lamang kami ni Drew at pinagbigyan ng kahilingan niya. Maliit na bagay lang naman yon at saka malaki rin naman ang ambag ni Jen sa bahay nila ni Drew. Sino ba naman ako para pagbawalan ang abo niya roon, hindi ba? Nag-lunch na rin kami pagkatapos ng usapan. Sabay-sabay na rin kaming umalis pagkatapos naming kumain para kunin na ang mga damit ni nanay. Dumaan din kami sa grocery para ipagbili naman siya ng mga pagkain na gusto niyang kutkutin kapag nasa bahay na siya ulit nakatira. Papa Dudut, napakasaya ni nanay habang nagpapasalamat sa amin. Gumaan tuloy ang loob ko at pakiramdam ko ay nakagawa ako ng tama ng mga oras na yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Makalipas lamang ang 2 araw ay nakalipat na ng tuluyan ang nanay ni Jen sa bahay. Damit na nga lang talaga at urn ni Jen ang dala nito. Nag-stay ito sa dating kwarto niya at pinasadya pala ni na Drew at Jen na gawing 2 kwarto ang bahay. Ang isang kwarto ay para kina Drew at Jen at ang isa naman ay para kay nanay. Kung sakali man na nagkaroon ng anak sina Drew at Jen noon ay hahatiin na lamang ang kwartong yon. Di hamak pala
na mas malaki ang kwarto ni nanay kesa kina Drew at Jen. Nung umalis doon si nanay, ginawa na lang tambakan ni Drew na mga lumang gamit yon. Ako nga ang naglinis noon. Ako na rin ang nagpamigay ng mga gamit na nakatambak doon dahil hindi naman daw gagamitin pa ni Drew ang mga yon. Hindi lang niya maasikaso talaga. Mula nang tumirang muli si nanay sa bahay ay lagi itong nagpapasalamat sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi lahat ay tulad ko na bukas ang isipan at malambot ang puso para sa katulad niya. Dahil doon ay mas lalo akong napalapit sa kanya. Para natuloy akong nagkaroon ng nanay, lagi kaming magkasama sa bahay lalo't WFH naman ako. Marami siyang naituro sa akin para mas maging masinob at magaling sa bahay. Kaya lang sa pagtagal ay meron na akong napapansin sa kanyang mga ugali na parang ang hirap na ngang tansyahin. Tulad na lamang sa mga gawaing kusina. Nung una mahinahon at mabait pa siya sa pagsama sa akin sa pagluluto at sa ibang gawain sa kusina. Pero nang tumagal, parang nararamdaman kong iba na, Papa Dudut. Anong oras daw ang uwi ni Drew? Nasabi ba niya sa'yo? Bago raw mag-alas 7 ng gabi, nandito na raw po siya. Maaga raw silang papauwiin ng boss nila kasi na-reach na daw nila yung quota nila. Dapat pala, mas inagahan natin magluto. Baka mamaya mauna pa siyang makarating dito kaysa mapalambot yung beef na niluluto mo. Relax lang po kayo, Nay. Marunong naman maghintay si Drew sa pagkain kahit gaano pa siya kagutom. Ay, hindi pwedeng ganun, Maritoni. Gumaya ka kay Jen. Dapat minu-minuto nagpapa-update siya kay Drew sa oras ng uwi niya para nakahanda na yung ulam pagpasok pa lang ni Drew ng bahay. Okay nga lang po, Nay. Relax lang po kayo. Ganun na sistema namin ni Drew dito sa bahay. Saka madalas pagka-uwi niya, naliligo muna siya at may kinakalikot sa mga inuuwi niyang gamit. Kaya hindi rin siya naiinip. Mas maganda kasi yung sistema nila ni Jen sa bahay noon. Yun lang naman ang totoo. Medyo matatagalan lang siguro ng konti pa para mapalambot tong beef. Dito po talaga ako hirap palagi eh. Ano po kaya ang dapat gawin? Mahina yung apoy o palakasin pa? Dapat kasi ang ginawa mo, binabaran mo ng baking soda yung beef bago mo niluto. Yun ang sikreto sa pagpapalambot ng karne na yan. Pwede po pala yun? Akala ko kasi dapat pukpukin ng tenderizer yung beef tapos dapat manipis yung hiwa. Mali ka na naman. Hindi uobra yan kung walang baking soda. Kami mismo ni Jen subok na yon. Kaya paborito ni Drew ang mga niluluto ni Jen na beef noon kasi malambot. Hindi na pahirapan pa sa pagmuya. Sayang at wala na rito si Jen ngayon. Kasi po sa pagkakaalam ko nakakabawas ng lasa yung baking soda kapag hinalo sa pagluluto ng beef eh. Nasasayang lang yung ginamit na pang-marinate. Di ibabad mo ng 20 minutes sa baking soda tapos hugasan mo. Kung maaga ka lang kasi nag-prepare ng beef, nagawa mo pa sana ng maayos to. Wala. Mas inuna mo yung makipag-video call kay Drew at manood ng TV. Hindi ganyan si Jen. Hanggat hindi natatapos sa mga gawaing bahay, hindi siya magre-relax. Hindi manonood ng TV o hindi magse-selfie. Si Drew naman po kasi yung gustong makipag-video call sa akin kasi nasistress siya sa work kanina. At gusto niya makita ako para mawala raw yung pagod niya. Alam mo ang solusyon para mawala ang pagod at stress niya? Masahe. Pero mukhang hindi mo alam yon. Napansin ko sa mga kamay mo masyadong manipis sa mga daliri mo. Hindi pang masahe. Masakit ang hagod ng mga ganyang kamay. Hindi gaya nung kay Jen. Kaya laging fresh tingnan dati si Drew kasi naman nare-relax siya palagi sa hilot ni Jen. Hindi naman po nagre-request si Drew na i-massage ko siya. Paano? Alam niyang hindi ka marunong at hindi magandang mga kamay mo para pang masahe. Ano na po kaya sa tingin niyo yung pwedeng remedyo dito sa beef? Pahinaan ng apoy o palakasan? Wala ka nang pwedeng maging remedyo dyan. Bigyan mo na lang si Drew mamaya ng matalas na kutsilyo at ipagdasal mo na lang ang ngipin niya. Sana manguya niya ng maayos ang niluto mo. Bahala ka na riyan ha. Magdadasal na lang muna at magsisindi ng kandila para sa kaluluwa ni Jen.
Hindi ko alam kung nakahalata si nanay pero nasaktan na niya ako sa mga sinabi niya. Hindi ko na nga siya matingnan noon habang kinukumpara niya ako sa anak niyang si Jen. Ni minsan ay hindi ko nakitang threat si Jen sa relasyon namin ni Drew. Dahil pinaramdam naman sa akin ni Drew na mahal niya ako at hindi na mahalaga ang past. Pero dahil sa ginawa ni nanay ay parang nagduda tuloy ako kung nararapat lang ba ako sa pagmamahal ni Drew. Kasi parang hindi ko matumbasan ang galing ng naging asawa niyang si Jen. Nasira na ang mood ko at dahil doon ay hindi na tuloy naging masarap ang niluto ko. Mas lalo ko pang naramdaman yon nang ihain ko na kina Drew at nanay. Pinamukha ni nanay sa akin na ang hirap ngunyain ang beef na niluto ko. At nasobrahan daw ako sa betchin. Baka raw antukin si Drew hanggang kinabukasan. Wala namang sinabing hindi maganda si Drew at hinawakan lang nito ang kamay ko para iparamdam na okay lang naman yon. Parang naawa tuloy ako sa sarili ko. Lalo na nung kinumpara na naman ako ni nanay kay Jen. At sa pagkakataong yon, sa harapan pa ni Drew yun ginawa. Hindi na lang ako umiimik at nararamdaman kong napansin yun ni Drew. Kaya mismong si Drew na nga ang gumawa ng paraan para mag-change topic na. Pero sadyang tumigil or ayaw tumigil ni nanay na ilatag sa usapan ng yumaon niyang anak na si Jen. Binulungan na lamang ako ni Drew at sinabing pagpasensyahan ko na lang daw dahil hindi biro ang mamatayan ng anak. Tumango na lamang ako at baka na-miss lang ni nanay si Jen noong araw na yon. Pero makalipas ang ilang araw ay ganoon pa rin ang ginawa nito. Meron pa siyang malalang ginawa at hindi ko na yon kayang tanggapin pa. Nangyari yon habang nasa kwarto kami ni Drew isang gabi, Papa Dudut. Alam mo, hindi na tayo nakakapag out of town. Naging busy na rin kasi tayo pareho sa mga trabaho natin. Tsaka nag-a-adjust pa tayo sa paglipat ni nanay dito. Oo nga eh. Kailan kaya tayo pwedeng mag out of town? Namimiss ko ng bumiyahe. Puro na lang MRT yung biyahe ko. Pwede siguro sa katapusan. Long weekend yun. Ayan, sige. Saan naman kaya tayo? Hindi pa tayo nakakapag-ikot sa Pampanga. Alam mo, merong sinabi sa akin yung katrabaho ko na meron daw bahay doon na nagluluto ng mga sinaunang putahe ng mga Kapampangan. Sa Mexico, Pampanga raw yun eh. Ay, nabalitaan ko nga yan. Gusto ko rin makatikim ng cookies ng patron saint nila na si San Nicolas de Tolentino. Patron saint ng mga bata, baker, mga may sakit at kalamidad. Alam ko yan. Pande San Nicolas ang tawag sa cookies na yun. Sige, bumili tayo para ipasalubong sa mga kaibigan natin at kay nanay. Naisip ko nga pwede rin nating ibenta yun dito sa Manila. Patok yun sigurado. Hindi na ako makapaghintay. Feeling ko parang mag-honeymoon ulit tayo noon. Bakit kasi hihintayin pa natin na mag-out of town para makapag-honeymoon ulit tayo? Eh kung pwede naman na nating simulan ngayon. Loko ka talaga. Nakahanap ka na naman ng tiyempo para harutin ako Hindi Mukhang pinain mo nga lang yung salitang honeymoon para makascore ka sa akin eh. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Pakis naman. Bukas na lang, matulog na tayo. Baka kung saan pa mapunta yung halik na yan eh. Eh di hayaan natin kung saan man mapunta ang kiss mo sa akin. Dali na. True naman, nagsisimula ka na naman Eh di tapusin mo na para makatulog na tayo. Dali na. Sige na nga, isa lang Isang kiss, tapos hayaan na natin kung saan tayo dalhin. Ay, ayoko ng ganyan. Huwag kang maharot. Ay, pasensya na. Nagulat ba kita, Maritoni? Pasensya na kung bigla akong pumasok Narinig ko kasi kayo naghahagikikan pa kaya naisip kong pumasok na lang agad. Nay, may kailangan po ba kayo? At bakit dala niyo ang Ernie Jen? Nanaginip kasi ako kanina. Ano pong panaginip? Ayos lang po ba kayo?
Ayos lang ako. Medyo nakaramdam lang ako ng konting lungkot. Napanaginipan ko kasi si Jen eh. Nilalamig daw. Paano ko ba to sasabihin? Kinausap kasi ako sa panaginip ni Jen. Ang sabi niya, dalhin ko raw ang abo niya rito sa loob ng kwarto ninyo kasi malamig daw dun sa pwesto niya sa altar. Ha? Dito niyo po ilalagay sa kwarto yung abo ni Jen? Dito? Dito kung saan kami natutulog ni Drew? Oo eh. Pakiramdam ko natatakot lang mag-isa si Jen sa altar. Kaya siguro nagparamdam siya sa akin sa panaginip. Saan ko ba siya pwedeng ipatong? Okay lang ba kung dito na lang sa may tokador? Nay, wag po rito sa tokador kasi masyadong malapit sa kama namin eh. Sa katabi pa ng pwesto ko sa paghigayan tokador. Kung ayaw mo, edi ilipat na lang yung tokador sa pwesto ni Drew para doon ko na lang ipatong tong abo ni Jen. Mas gusto nga siguro yun ng anak ko para malapit pa rin siya kay Drew. Sige Nay, okay lang. Ililipat ko na ngayon ang tokador dito sa pwesto ko para may ipatong na ang urn ni Jen. Salamat, Drew. Alam kong maiintindihan mo ko. Mula ngayon, wag mo na siyang aalisin sa kwarto niyo ha. Papadudot tumango lamang si Drew at mabilis na sinunod ang gusto ng nanay ni Jen na ilipat malapit sa kanyang pwesto ang tokador para maipatong doon ang abo ni Jen. Hindi na ako nakapagsalita pa. Hindi ako komportable sa ginawa nila at hindi man lang nila tinanong sa akin kung ayos lang ba yun. Ano kaya ang mararamdaman nila kung sa kanila ko yun gawin? Nakakasama ng loob pero ano bang laban ko? Kinasal siya kay Jen at kahit patay na si Jen, alam kong mantsado pa rin siya sa buhay ni Drew. Lalo't andon si nanay na hindi nagawang patahimikin pa ang ala-ala ni Jen at ng relasyon nila ni Drew noon. Nang makita na ni nanay na pinatong na nga ni Drew ang urn ni Jen sa tukador ay saka pa lang ito lumabas. Nagpaalam na ito kay Drew pero sa akin ay hindi. Ni hindi nga niya ako tiningnan. Sinubukang makipaglambingang muli ni Drew sa akin pero nawala na ako ng gana. Hindi ba niya naintindihan na nakakawalang gana yung ginawa niya? Sa kasinong lalambing sa ganong sitwasyon? Nasa isang kwarto lamang kami ng yumao niyang asawa. Anong gusto niyang maramdaman ko? Nagpanggap na lamang ako na inaantok na at hindi naman nakahalata si Drew na sumama ang loob ko. Humiga na lamang ako at tumalikod sa kanya. Tumalikod din siya sa akin. Nakaharap na siya sa abo ni Jen. Doon ako nakaramdam ng inis lalo. Mali ba ang nararamdaman ko? Yung magselo sa taong wala na sa mundong ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko nakilala ang nanay ko at baby pa lamang ako noong iniwan na ako sa poder ng tatay ko. Hindi ko naman na siya hinanap pa dahil para saan pa. Iniwan na niya ako at obviously ay ayaw niya sa akin. Kaya walang ina na gumabay sa akin sa paglaki. Meron naman akong mga nakasamang tiyahin pero hindi ko rin sila masyadong nakasundo. Hindi ko kasi alam kung paano makipaglapit sa kanila. Kaya naman sa huli tinanggap ko na lamang na ganon talaga ang kapalaran ko. Umaasa na nga lang ako sa mga nakakarelasyon ko na mapalapit sa mga nanay nila. Para sa ganon ay parang meron na rin akong isang ina. Si Drew naman noong naging kami ay nalungkot ako ng bahagya kasi wala na siyang nanay na pwede ko sanang makalapit. Pero laking tuwa ko nang malaman kong meron pa siyang kinikilalang ina sa katauhan nga ng dati niyang biyanan, ang nanay ni Jen. Akala ko talaga ay may experience ko na ang pagmamahal ng isang ina sa katauhan ng nanay ni Jen. Noong simula ay oo, pero nung tumagal ay lumabas din ang katotohanan. Ramdam kong hindi niya ako gusto at napapansin ko yon sa tingin niya tuwing nakikita niya kaming naglalambingan at nagmamahalan ni Drew. Lagi niyang sinisingit sa usapan ng anak niyang si Jen sa tuwing napapansin niyang lumalalim na ang lambingan namin ni Drew, Papadudot. Hindi naman nakakahalata si Drew doon, tanging ako lang. Isang bagay na hirap kaming explain ng mga babae. Alam namin kapag hindi kami gusto ng kapwa namin babae.
Siguro yon ang sinasabi nilang intuition namin. At palong-palo ang intuition ko pagdating kay Nanay Papa Dudut. Drew, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, may problema ba? Parang balisa ka ha. Hindi ko na kasi matiis to eh. Kailangan ko nang sabihin sa'yo bago pa ako sumabog. Mukhang seryoso to ah. Ano ba yun? Kinabahan naman ako bigla. Si nanay kasi eh. Anong nangyari kay nanay? Asan siya? Kumalma ka. Walang nangyaring masama sa kanya. Eh ano pala? Alam ko mas matagal mo na siyang kakilala kaysa sa akin. Pero kasi, paano ba to? Huwag mo mamasamain yung sasabihin ko ha. Diretsahin mo na ako. Hindi ako mapakali. Okay. Nararamdaman ko kasi na hindi ako gusto ni nanay. Ha? Saan naman galing yan? Sa tuwing wala ka kasi lagi niya akong pinagdadabugan. Tapos kapag nakikita niya na naglalambingan tayo, bigla siyang sisingit at magkukwento tungkol sa mga masasayang memory niyo ni Jen. Hanggang sa bigla ka na lang titigil sa paglalambing sa akin. Tapos matutuwa ka na sa usapan niyo ni nanay tungkol sa mga alaala ni Jen. Uy, wag mong sabihin nagsiselos ka kay Jen. Ayoko sana. Pero yun na kasi yung nararamdaman ko, lalo tuwing pinapamukha sa akin ni nanay na mas magaling si Jen sa kusina. Mas magaling si Jen sa pag-aalaga sa'yo. Mas maganda at mas sexy si Jen kesa sa akin. Puro na lang si Jen. Paano naman ako? Para akong laging nakikipagkumpetensya sa patay. Ayun na nga eh. Patay na si Jen. Tsaka hindi naman siya kalaban eh. I'm sure kung nasan man siya ngayon, masaya na siya para sa atin. Siguro oo. Masaya na si Jen para sa atin. Pero yung nanay niya hindi pa. Guni-guni mo lang yan. Napapraning ka lang masyado. Huwag mo na kasing isipin yun. Tsaka mukha namang gusto ka ni nanay. Paano mo masasabi na gusto niya ako buong araw wala ka rito? Kung alam mo lang kung paano niya ako kausapin palagi kapag wala ka. Ano bang gusto mong mangyari? Kung pwede sana wag na lang siyang tumira rito. Ha? Hindi naman pwede yun, Maritoni. Bahay pa rin to ni Jen. May karapatan pa rin si nanay dito. Tsaka matanda na si nanay. Alam nga namang hayaan natin siyang mag-isa na lang. Sabi ko nga sa'yo, parang ako na lang ang pamilya niya. Kung matitiran lang, ako na maghahanap ng mauupahan niya. Wala na siyang kapasidad para umupa. Maawa ka naman sa pensyon niya. Maganda kung magagamit na lang niya yun para sa ibang kailangan niya. Ako naman magbabayad ng upa niya. Basta wag lang siya rito. Maritoni! Parang naririnig ko kayo nagtatalo ah. Ayos lang ba kayo? Hindi ako sanay na nakakarinig ng away dito sa bahay. Lalo na nung nabubuhay pang anak kong si Jen. Hindi kasi mahilig makipagtalo ang anak kong yun. Yun ang tamang pag-uugali ng isang babae. May pinag-uusapan lang po kami, Nay. Hindi naman kami nagtatalo ni Maritoni. Iba kasi ang dinig ko mula ron sa kusina eh. Matalas ang tenga ko kahit na may edad na ako. Parang ang narinig kong pinag-uusapan niyo ko eh. Tama ba ako? Nay, ayaw niyo ba talaga kay Maritoni? Drew! Sabi ko na nga ba eh. May problema ka talaga sa akin, Maritoni. Hayaan niyo, paalis na lang ako rito. Makikituloy muna ako sa barangay hall. Maaawa naman siguro sila sa katulad kong senior, hindi ba? Iiwan ko muna ang mga gamit ko rito hanggat hindi pa ako nakakahanap ng aampon sa akin. Pero kukunin ko ang abo ni Jen dahil ayaw kong pati ang anak ko maging dahilan ng away niyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong isumbong ni Drew kay nanay. Lalo na noong umiyak na si nanay at kinonsensya na ako. Nilapitan siya ni Drew para iyakapin. Ako naman ay parang nanigas lamang sa sulok. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. Gusto kong maging tapat kay nanay, sabihin sa kanya na hindi ako komportable sa ginagawa niyang pagkukumpara sa akin sa anak niyang si Jen na matagal nang namayapa. Pero ng mga oras na yon,
Parang wala akong nagawa. Nakatingin lamang ako sa kanila ni Drew at pilit na pinapakalma ni Drew si nanay. Lalo na noong nagtatangka na itong kunin ang urn ni Jen sa kwarto namin. Ilang beses sinabi ni Drew na hindi siya pwedeng umalis sa bahay dahil pamilya na ang turing sa kanya ni Drew. Doon lang kumalma si nanay. Pagkatapos noon ay ilang beses akong tinignan ng matalim ni nanay. Ganon ang tingin niya sa akin kapag hindi nakatingin si Drew. Parang kontrabida sa isang teleserye na hindi magpapahuli sa bida. Mula noon ay mas gumaspang na ang ugali ni nanay sa akin. Lagi na lamang akong nangangamba tuwing naiiwan kaming dalawa sa bahay at wala si Drew. Doon mas lumalakas sa mga parinig niya at minsan ay kinukuha niya ang urn ni Jen sa kwarto at kinakausap. Nagsusumbong na inaaway daw siya sa bahay nila. Bahay nila. Yun ang lagi niyang sinasabi. Oo at wala akong ambag doon. Oo at alam kong sina Drew at Jen ang nagpagawa ng bahay. Pero masakit lang kasi sa pakiramdam na para akong outsider sa loob ng bahay na yon, Papa Dudut. Nay, gusto niyo na po bang kumain? Nakapagluto na kasi ako ng pananghalian natin. Hindi na. Dumating naman na ang pensyon ko. Bibili na lang ako ng ulam sa karinderya. Tipirin niyo na lang po yung pensyon niyo. Marami naman akong niluto para sa atin eh. Tara na po. Tipirin ang pensyon ko? Para ba may magamit ako oras na paalisin mo ulit ako rito sa bahay ni na Drew at Jen? Nay, ilang beses na po akong humingi ng tawad sa inyo sa nangyari. Nadala lang ako ng emosyon ko noon dahil sa paulit-ulit na pagkukumpara niyo sa akin kay Jen. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga sa akin at gusto mong masolo si Drew. Hindi po totoo yan. Ako nga po itong nagkumbinsi kay Drew na tumira kayo rito noon dahil naaawa ako sa inyo. Pakitang tao ka lang. Kung magiging totoo ka sa sarili mo, sigurado ko, ayaw mo talaga ako rito. Ang ayaw ko lang po, yung lagi niyo akong kinukumpara sa anak niyo. Lagi na lang mali ang ginagawa ko. Lagi na lang si Jen ang tama kahit wala na siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko para lang mapasaya kayo eh. Alam mo kung ano magpapasaya sa akin? Pag lumayas ka na rito. Bakit naman po ako lalayas dito? Parang bahay ko na rin to. Parang bahay mo lang, pero may ambag ka ba sa gastos? Ako po nagbabayad ng lahat ng bills dito sa bahay. Dapat naman talaga ikaw magbayad ng bills dito sa bahay kasi nakikitira ka lang. Nakikitira rin naman po kayo rito ah. Parehas lang tayo. At least ako may ambag pa rin dito sa bahay. Di, lumabas din ang totoo. Ipapamukha mo rin pala sa akin na wala akong ambag sa bahay na to. Paano kung sabihin ko sa'yo na ang ambag ko rito yung ginastos ng anak kong si Jen sa pagpapatayo ng bahay na ito? At kung nasabi sa'yo ni Drew, karamihan ng gamit dito, si Jen ang bumili. Yung sofa na inuupuan mo at pinagpapahingahan mo tuwing tanghali, si Jen ang bumili nun. Pati ang kama nyo, hoy! Si Jen ang bumili nun. Magkano po ba nagastos ni Jen sa pagpapagawa ng bahay na to? Pati na sa mga gamit na binili niya. Kwentahin niyo lahat, ako na lang magbabayad. Bakit ko naman gagawin yon? Dinawalan ako ng karapatan dito sa bahay nila mag-asawa? Hindi na po sila mag-asawa. Hindi porket patay na si Jen, hindi na sila mag-asawa. Wala namang annulment sa langit, Maritoni. Yan ang hindi ko gusto sa inyo. Lagi niyong pinaparamdam sa akin na talagang wala akong karapatan kay Drew dahil sila ni Jen ang naging unang mag-asawa. Kasi yun naman talaga ang totoo. Sinasabi ko lang ang bagay na dapat alam mo. Mag-asawa pa rin sina Jen at Drew. Matagal na pong patay ang anak niyo. Nakapag-move on na po si Drew. Ako na po ang kinakasama niya. Ako na ang mahal niya. Hay, may gusto sana akong ikwento sa'yo tungkol sa relasyon noon ni na Drew at Jen. Kaya lang, baka mamatay ka sa selos. Wag na lang. Relasyon noon. Noon! Di tapos na. So bakit binabalik pa ngayon? Ako na nga ang karelasyon ni Drew ngayon. Ako na ang may karapatan sa kanya. Hanggat nandito ako, hindi mo makukuha ng buong karapatan mo kay Drew. Dahil hanggat nakikita niya ako, lagi niyang maaalalang pagmamahal niya para sa nag-iisang asawa niya. At ang anak ko lang yon, si Jen lang yon. Kahit abo na siya, mas may karapatan pa rin siya kay Drew at sa bahay na to kesa sa'yo.
Papadudot, hindi na ako nakaimik pa sa mga sinabi ni nanay. Ano pang ilalaban ko roon sa sinabi niya? Mas lalo lang akong nasaktan, lalo't harap-harapan na niyang sinabi sa akin na wala akong karapatan sa bahay na yon at kay Drew. Ang hirap hanapin ang lugar ko sa bahay na yon. Para akong naliligaw kahit nasa isang sulok lang naman ako. Nang mapansin ni nanay na hindi na ako nakalaban sa huli niyang sinabi ay sa kanya ako tinignan. Mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang maliit kong pagkatao. Mas lalo akong nanliit at para akong nahiya. Pagkatapos po noon ay pumasok siya sa loob ng kwarto namin ni Drew at muling kinuha ang abo ni Jen at saka naupo sa sofa. At saka kinausap yon. Sinusumbong ang mga sinabi ko sa kanya. Nagpatuloy ang pangdadaot sa akin ni nanay kahit sa harapan mismo ni Drew. Ginagawa pa rin niya. Wala na siyang patawad. Nahalata na rin yun ni Drew pero para hindi na lumalapa ay sinabi na lang niya sa akin na pagpasensyahan ko na lamang si nanay. Ano pa bang magagawa ko roon? Akala ko dahil napansin na ni Drew ang ginagawa ni nanay sa akin ay kakampihan na niya ako o i-validate ang nararamdaman ko. Pero hindi pa rin pala. Mas lalo ako nawala ng lugar, hindi lang sa bahay na yon kundi pati na rin sa buhay ni Drew. Mga kabarangay, hihilingin ko sana ang tulong ninyo. Ano ba ang pwede kong gawin sa sitwasyon ko? Aalis na lang ba ako sa bahay na yon? Naguguluhan na kasi ako, sana'y matulungan ninyo ako. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maritoni. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili. Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo. Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie. 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives.
Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngali ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa ha. May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre, kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. At thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko. Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka. Kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae. Lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya, mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ko pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment umeme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha. Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo basta hindi yun masama. Papadudot bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ko makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh.
Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan, hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre, Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no? Kunti, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babae na kadate ko no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Wag mo na sagutin. Saka wag mo na nga akong titigan. Naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunan sa titig ko no? Hindi nga, pero wag na. Sino-joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga, Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin. Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. alam mo tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawayin ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ha. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto ka tang seryosohin? Ha? Wala. Sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun. Pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito. Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papadudot habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason ay napangiti ako kasi nakita ko na mayroon pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba? Pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na magkagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap
at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mestizo pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya. Uy, thank you talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halugugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? May team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman? Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila ng babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala. Hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya. Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ay, ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative. Saka, aanin mo yung tagal ng relasyon niyo kung puro sakit naman ang ulo binibigay niya sa'yo. No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang pero malapit na. Ha? Alam mo nang broken-hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ang mga sitsirya at saka shawarma. Gutom na ako. Baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo na sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya.
At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ang BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko. Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ako pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin. 2 araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa iyo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ako ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksilan ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkaka-baby na tayo. Sige nga, sabihin mo paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalmay? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi hinalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang. Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na. Sinasabi ko na tama yung kutob ko. Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panendikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita pumalag ka na. Kaso hindi eh. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to. Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi eh. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya. Subukan niya papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh. Siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko manloloko yung boyfriend mo.
Matagal ka na niyang niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon niyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong. Mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan, di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo, pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papadudot, yung sandaling sinabi ni Anaya na buntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong pumalakpak ng dalawa kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papadudot, alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama. Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko ng mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak, Papadudot. Uy, Anaya! Ano ba yon? Mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo lang mabuhat. Anong kanina pa?
Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanino mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, akin mo ba? Naka-silent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin eh lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan eh hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan nang dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto. Kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Eh sa tuwing nakikita ko yan, naalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantalahan noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo! At wala ka ng pake! Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi pa ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti? Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, inaalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat-dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papa Dudut, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ng sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula ng pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumapit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Halika, mag-usap tayo dito. Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? Eh di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan?
Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talagang pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbita mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ang ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa ba problema mo? Matino naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ako at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo na ba talaga kami kayang mahalin ng bata? Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung sagot ko. Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh. Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng samaan ng loob sa'yo. Ngayon pagod na ako. Alam ko na kung wala akong gagawin, habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa'yo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papadudod sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon. Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nag-alsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papadudot, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anaya ang nawala kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay.
Palagi ko pa rin naiisip si Anaya pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.